Tumayong testigo sa Senate Impeachment Court ang dalawang kawani ng Land Bank. Ito ay para patotohanan ang nasa 612 million pesos withdrawals ng Special Disbursing Officers mula sa Office of the Vice President at DepEd. At live mula sa Senado, may umarangkatang balita si Angela Babad. Angela. Jack, bagamat hiwalay ngang tumayo ang dalawang testigo na sina Violeta Constantino at Ninita Camposano, ay iisa ang lumalabas sa kanilang pagsagot sa Senate Impeachment Court. At ito nga ay ang unusual o hindi pangkaraniwang halaga ng pera na winidraw ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay Violeta Constantino, former branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, sa magkakahiwalay na tseke mula December 2022 hanggang July 2023, makikita ang apat na transaksyon na nagkakahalaga ng tig 125 million pesos na idinaan sa withdrawal through encashment ng payee na si Gina Acosta. Brian, ang process po na encashment namin, particularly ito pong transaction na to, ay malaki po yung amount involved. So meron pong tumatawag sa amin from cash division po ng OVP a day or two prior po doon sa encashment. Ganito rin ang inilahad ni Ninita Camposano, retired manager ng Land Bank DepEd branch. Pagdating naman sa tatlong transaksyon na nagkakahalaga ng tig 37.5 million pesos mula February 2023 hanggang July 2023, kung saan ang nag-withdraw naman o ang payee ng tatlong tseke ay ang Special Disbursing Officer ng Department of Education na si Edward Fajarda. Ayon kay Constantino, ito ang kauna-unahang pagkakataon na kanyang nakita ang pag-withdraw in cash ng nasa kalahating bilyong piso. Ganyan din. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. First time. Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, ano naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila. Kinumpirma naman ni Camposano normal ang nasa mahigit 30 million pesos na transaksyon sa ibang ahensya ng gobyerno ay hindi ito normal para sa Department of Education. Ed po, for government agencies, ano siya, unusual po ang amount ng pag-withdraw. Bagamat hindi inilahad ng dalawang testigo kung nai-report ba ng bangko ang mga transaksyon sa Anti-Money Laundering Council, nauna nang sinabi ni Constantino na compliant ang Land Bank pagdating sa pagre-report. Habang isinaad naman ni Camposano na otomatikong inire-report ng kanilang system sa AMLAC ang mga transaksyon na lumalagpas sa 500,000 pesos. Pero para sa suspicious transactions, bangko umano ang nagre-report nito. Jack, inaasahan nga sa susunod na linggo ay haharap naman ang dalawang testigo mula sa Commission on Audit at ang isang testigo naman mula sa House of Representatives. Jack? Okay, Angela, linawin ko lang, no? Ano yung magiging schedule na ng impeachment trial? Next week ito itutuloy at anong oras? Jack, Monday next week itutuloy ang paglilitis. Ito ay 10 a.m. pa rin. Pero para sa mga susunod na araw, Tuesday at Wednesday, wala pang pinal na schedule dahil kanina itinaas nga ng ilang senator judges na ibaba or gawing late ng kaunti, 10:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. ang paglilitis. Jack? At kanina, Angela, no, na-monitor ko yung parang sabi ni Senator Ping Lacson, dapat may expert pagdating sa confidential funds. Ito ba yung COA na sinasabi ng prosecution? Kailan sila sasalang? Jack, hindi klaro no, kung yung pinopertain ba ng prosecution na kanilang expert witness pagdating doon sa confidential funds ay yung mga tatayo next week. Pero ang klaro ay, ang sinabi rin nalang depensa at ng prosecution ay meron silang reserved witnesses na magpapatunay doon nga sa paggamit ng confidential funds. Jack? Okay, maraming salamat, Angela Babad.